Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni Santa Maria Goretti, isang dalaga at martir. Si Santa Maria Goretti ay naging biktima po ng pagsasamantala. Dahil isa siyang dalaga, napakaganda, siya po ay inabuso, tinangkang i-rape ng isang lalaki. At dahil po dito, siya po ay sinaksak. Dahil po sa kanyang sugat, siya po ay namatay. Di po ba marami sa atin ang makaka-relate? Wala ka namang ginagawang kasalanan sa iba, pero bakit ikaw ang sinasaktan nila? Alam mo, wala ka namang inoonse, wala kang nilolokong tao, pero bakit ikaw pang inaabuso, ikaw pang niloloko ng ibang tao? Kaya meron mga ibang tao ayaw nang maging mabuti, lumalayo sa Diyos. Kasi anong sinasabi nila? Buti pang mga masasama, hindi napaparusahan. Kung sino pa yung mabuti, siya pang nahihirapan. Kapatid, hindi totoo yan. Kasi hindi mo naman nakikita ang lahat. Akala mo lang masarap ang buhay ng mga nagbibisyo, ng mga nagkakasala. Pero anong nakasulat sa banal na kasulatan? Na ang lahat ng mga gawa natin ay may kabayaran. Lalong-lalo na kapag gumagawa ka ng kasalanan, ang kabayaran ay kamatayan. Pero pag ikaw ay tapat sa Diyos, kahit na hindi ito nakikita ng ibang tao, ang turo ng ating Panginoong Hesukristo ay pagpapalain tayo ng Diyos Ama na hindi natin nakikita. Maaaring ngayon ikaw ay naghihirap, pero magpatuloy ka lang sa iyong pagiging tapat, sa iyong paggawa ng mabuti. Dahil bandang huli sa kaharian ng Diyos, ikaw ay papatungan ng korona ng tagumpay. Sa mga pagkakataon na kung saan mas pinili natin ang panandaliang sarap kaysa sa walang hanggang ligaya, kaluwalhatian ng langit, pagsisihan natin ito. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo'y sumuko at ayaw na nating magpatuloy dahil tayo'y nasaktan, hingin natin muli ang awat pagpapatawad ng Diyos para tayo ay mabasbasan, makita kahit na paano kakaunti man lamang maging karapat dapat makatanggap sa kanyang banal na katawan at dugo. Kaya sabihin natin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ikaw ang may gawa ng kadalisayan, ikaw ang nagmamahal sa wagas na kalinisan. Ginawan mo sa dalagitang si Santa Maria Goretti ang karangalang maging martir. Loobin mong magkaroon ng katugunan ang kanyang pagdalangin, na kami maging matapat sa mga utos mo, pakundangan sa iyong pagkakaloob sa kanya ng putong ng kadalisayan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, masdan mo, siya'y muli kong susuyuin,
dadalhin ko siya sa ilang, kakausapin ng buong giliw. At tutugon naman siya tulad noong panahon ng kanyang kabataan, nang siya'y kunin ko sa lupain ng Ehipto. At sa araw na yaon, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa, at hindi na aking Baal. Ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman, Israel. Mabubuklod tayo sa katuwiran at katarungan, sa matibay na pagmamahalan at sa kaawaan. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at makikilala mo ako, ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pupurihin ko at pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita, sa lahat ng tao'y aking sasabihing ikaw ay dakila. Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan, aawitin nila ang kabutihan mo't iyong kabaitan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya at mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya. Gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa kanyang sarili, "Mahipo ko lamang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka na ng iyong pananalig." Noon din gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga tumutugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo. Hindi patay ang bata, natutulog lang siya." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya. Hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing
iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Never give up a fight unless you have fought properly. Bago ka sumuko, siguraduhin mo muna na lumaban ka. Amen? At kung lalaban ka rin, ibigay mo na ang lahat. Amen? Huwag kalahating tiwala. Huwag kalahating dasal. Huwag kalahating pag-asa. Todo mo na. Lahat na. All in na. Napakaganda po nung kasabihan. It said that quitters never win and winners never quits. Pero para po sa ating mga Kristiyano, mas maganda marahil ang kasabihan that those who trust God never fight alone. Kapatid, hindi ka lumalabang mag-isa sa iyong buhay. Kung magtitiwala ka, kung maniniwala ka, kung mananalig ka, kasama mo ang Diyos sa laban mo. Amen? Meron po akong kausap na isang nanay. Kinekwento po niya sa akin yung kanyang anak. Sabi niya, Father, itong anak kong ito, miracle baby ko siya. Kasi nung sinilang daw po niya yung kanyang anak, 7 months pa lang. Kulang po sa buwan. Pagkalabas daw po ng sanggol, tinapatan siya ng doktor. Sabi, Mami, wala na talaga. Pasensya na po, hindi po humihinga yung anak niyo. Pagkakita daw po ng nanay, talagang blue yung balat ng bata. Hindi daw po matanggap nitong ina. Siya po mismo, alam niyo ginawa niya? Pinagpapalo daw po niya yung kanyang anak, yung baby. Niyugyug niya. No? Siya po mismo, mouth to mouth po niya yung bata. At kinakausap niya, all the while, habang ginagawa niya lahat ng ito, sinasabi niya, Anak, lumaban ka! Lumaban ka! Kaya mo yan! Lumaban ka! Alam niyo po kung ano nangyari? Pagkatapos ng isang oras ha? Biglang huminga yung bata. Biglang umiyak yung sanggol. Nabuhay siya. Kung tinanggap nung nanay, wala na talaga, wala na tayong magagawa. De sana, wala po siyang maganda at malusog na anak ngayon. Mga kapatid, ito po ang pinapakita sa atin ng Ebanghelyo. Ang halaga ng paglaban. Meron pong 2 karakter sa nabasang Ebanghelyo. Kahit na natalo na sila sa pagsubok ng buhay, di sila tumigil. Yung una po, yung ama. Inamin naman niya, narinig niyo, kamamatay pa lang ng aking anak. Pero nakiusap siya sa ating Panginoong Hesukristo. Lumaban pa rin siya, nagpatuloy pa rin siya, nanalig pa rin siya. Hinanap niya ang Panginoon, lumuhod siya, nagmakaawa siya kay Jesus. At tingnan niyo kung anong ginawa ng ating Panginoon. Sabi, agad tumindig si Jesus, sumama dun sa Ama. Yun yung nagpagalaw sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang yung pananalig nitong Ama, pero nakita niya na lumalaban pa rin siya para sa kanyang anak. Walang dalawang isip sa ating Panginoong Hesukristo. Pumunta siya dun sa bahay ng batang namatay. At kahit na pinagtawanan ng ating Panginoong Hesukristo, sabi nila, wala na, patay na. Ano ba ginagawa dito? Nitong guro. Anong sabi ng Panginoon? Hindi. Buhay pa siya. May pag-asa pa. Paano nagkaroon ng milagro? Dahil merong lumaban. Dahil merong ama na hindi sumuko. Yung pong pangalawang karakter, yung babae, 12 years na may sakit. Nagdurugo ang kanyang katawan. Ang dami na daw po niyang pinuntahan na doktor. Ang dami na niyang nagastos na pera. Pero sa gitna ng kanyang paghihirap, tumuloy pa rin siya. Ano yung paniniwala niya? Kung hahawakan ko lang ang damit ng Panginoon, gagaling ako. Nasa isip pa lang niya, ha? Nabasa ng Panginoon yung kanyang pananampalataya at sinabi sa kanya, gumaling ka na. Bakit siya gumaling? Kasi pinaglaban niya ang kanyang sarili. Mga kapatid, tandaan niyo ang Diyos. Hindi lang nagpapagaling sa atin, binubuo pa tayo.
Kaya nga, napakahalaga na tayo'y lumaban. Kasi merong naghihintay na magandang bukas para sa atin. Kung susuko tayo, paano natin mararanasan ang pagpapala ng Diyos? Hindi po ba? Kaya napakahalaga na lakasan natin ang ating loob. Kapag tayo'y nalulungkot, kaya naman natin palakasin ang ating sarili kasi ang pangako, pinagkaloob ng Diyos sa atin, espiritu ng lakas ng loob, hindi espiritu ng kahinaan. Pwede mo naman sabihan ang iyong sarili, lumaban ka, kaya mo yan. Meron kasi mga tao, ang daling sumuko, hindi po ba? Minsan kasi, ang dami sa atin, naghihintay ng taong sasagip sa atin, tutulong sa atin. Pero kapatid, ang katotohanan, walang ibang tutulong sa iyo. Unang-una, ikaw dapat ang tumulong sa sarili mo. Amen? Nobody is coming to save you. You should help yourself first. Amen? Bago ka ipaglaban ng ibang tao, paglaban mo munang yung sarili. Alam niyo po bang napakahirap sagipin ng ayaw magpasakit? Halimbawa, merong nalulunod. Napakabigat ng tao na nagpapabigat. Hindi po ba? Ang hirap tulungan ng isang tao, ayaw niyang tulungan ang kanyang sarili. Amen? Matutulungan ka lang ng Diyos kung ikaw mismo umpisan mo, tulungan mong iyong sarili. At paano matutulungan ang iyong sarili? Ilapit mo ang iyong buhay, ang iyong puso, ang iyong loob kay Jesus. Amen? Minsan meron po ako naririnig sa TikTok, social media, Facebook. Hindi ko alam kung narinig nyo na po ito. Sabi po ng video, bakit nyo palagi sinasabihan yung mga tao lumaban sila? Hindi naman sila sundalo. Hindi naman sila mandirigma. Pagod na nga ang tao. Sinasabihan nyo pa, pinipilit nyo pa, lumaban sila. Kung ayaw lumaban ng tao, hayaan nyo sila. O nga naman po, no? May katotohanan yung mensahe. Pero baka makalimutan po natin ito. Nakasulat din po sa Biblia. Galing po sa sulat ni Timoteo. Ito po ha, tandaan nyo. It is written in the letter of Saint Timothy. Fight the good fight for the faith. Pinapaalala po sa atin, magdirigma talaga tayo. Sundalo tayo ng Panginoong Jesucristo. We are soldiers of Christ. Ang tawag nga sa ating simbahan ay militant church. We are not only a pilgrim church, but we are a militant church. Sino pong kalaban natin? Ang kasamaan. Habang tayo naglalakbay dito sa mundo, pabalik tayo sa Diyos. Nandyan ang masama, inaatake tayo. Kung hindi tayo lalaban, matatalo tayo. Amen? Pero bakit ba tayo dapat lumaban pa rin? Huwag sumuko. Kahit na napakahirap ng buhay, nabibigo tayo minsan, nasasaktan tayo madalas. Una, ito po yung dahilan. Dahil merong mga lumaban at meron pa rin mga lumalaban para sa iyo. Nakakahiya sa kanila. Isipin nyo na lang po yung ating mga magulang. Hindi po kayo pinalaki, hindi kayo pinakain, hindi kayo pinag-aral para makita lang kayo na mabigo. Hindi po ba? Anong pangarap ng bawat isang magulang? Yung makita niya yung kanyang mga anak na magtagumpay. Amen? Yung makita niya yung kanyang mga anak na masaya. Amen? Isipin niyo po ang inyong mga ina. Nung pinanganak kayo, ang sakit-sakit ng pag-iri nila. Hindi po ba? Nilabas ka ng ina mo. Hindi siya sumuko. Kahit na mamatay-matay na siya sa sobrang sakit. Tapos ikaw, ano lang yung problema mo? Susuko ka na. Kung sumuko yung nanay mo, habang iniiri ka, sinabi, hindi ko na kaya. Di sana wala ka ngayon sa buhay na ito. Hindi po ba? Also, think of God. Ang dami ng ginawa ng Diyos para sa iyo. Ang dami mo ng mga problema na nalampasan. Ang dami mo ng mga pagsubok. Hindi ka niya iniwan. Pagkatapos, ngayon, isa lang problema mo, ayaw mo na. Remember, God did not bring you this far just to allow you to fail. Kapatid, malayo na ang narating mo at malayo pa ang gustong marating ng Diyos para sa iyo. Kaya bilang pasasalamat doon sa mga tao na nagsakripisyo, sa mga tao na hindi natulog, sa mga taong naghirap para sa atin,
bilang utang na loob mo sa kanila. Huwag mo lang silang pasalamatan, pero ang pinakamagandang pasasalamat ay lumaban ka. Huwag kang susuko, magpatuloy ka. Amen? Do not waste the sacrifice of other people as your gratitude to them. Carry on, continue on, fight on. Amen? At pangalawa, lumaban ka pa rin kahit na mahirap. Bakit? Kasi tandaan niyo po, meron pa rin mga ibang tao lumalaban kahit na mahirap. Sana makakuha ka ng inspirasyon at lakas sa mga taong hindi sumusuko. Isa po sa mga bagong sakop ko dito sa parokya, yung pong mga magbabasura, nakatira po doon sa likod po ng palengke. Alam niyo po, pag pumunta kayo doon, maaawa kayo sa kanila. Bakit? Wala silang kuryente, wala silang CR. Kapag umuulan po, lubog na lubog po sila. Sila po'y nagbabangka, meron silang balsa. Pag umulan na po ng konti, makaka-receive na po kami ng text message, humihingi po sila ng bigas. Wala daw po silang pera dahil hindi sila makapangalakal. Pero alam nyo, bilib na bilib ako sa kanila. Bakit? Kasi hindi po sila tumitigil sa paghahanap buhay. Kasi kahit na wala silang pera, alam nyo, pinag-aaral pa rin nila yung mga anak nila. Kahit na walang baon, papasok po yung mga bata, walang bakas ang kanilang tiyan. Kung yung mga mahihirap na tao, nagpupursige, nagtsatsaga, ikaw, may pera ka naman. Kahit na sabihin mo marami kang utang, di po ba? Huwag ka sinungaling, may pera ka. Amen? Ikaw, meron kang pagkain, may kotse ka pa. Pero bakit nadidepress ka? Kasi madalas, hindi mo kasi makuha ang gusto mo. Amen? Ang dami din pong pumupunta sa akin dito, nagpapa-counseling. Kinakausap po ako, nalulungkot daw sila. Pero alam niyo pong palagi kong pinapaalala dun sa mga depressed, may anxiety, ito yung sinasabi ko. Ang daming mga tao ngayon may sakit na sa hospital, nagdadialysis, nagkikimo, merong mga naputol lang paa dahil po sa diabetes. Pero makikita mo sila, lumalaban pa rin sila. Gusto pa rin nilang mabuhay. Naniniwala sila, nagagaling sila. Ikaw, ang lusog-lusog mo. Ang taba-taba mo nga Hindi po ba? Ikaw pa ang may karapatan para ma-depress, para matakot, para marungkot? Alam niyo po, sa dati kong parokya, meron po silang tinapon na fetus. Nilagay po sa eco bag. At tinatanong po ng mga tao, sino naman yung walang puso? Itatapon niya, gagawin niya yan. Natuntun din po nila, nalaman nila sino yung gumawa. Isa pong dalaga, grade 12 student. Nabuntis po pala, hindi pa tapos sa pag-aaral, hindi pa nakapag-graduate. Nahihiya po sa magulang niya. Kaya ayun, pinalaglag po yung anak niya. Nalulungkot lang po ako nung nabalitaan ko ito. Bakit? Kasi ang dami ko pong mga kaibigan na mag-asawa. Hirap na hirap po silang magkaroon ng anak. Gusto nilang magkaroon ng baby. Ginawa na po nilang lahat. Nag-pilgrimage na sila, sumayaw na sila sa obando, kung ano-ano yung mga ininom po nila, nagpatingin na sila sa mga doktor, pero ganun pa rin. Wala pa rin po silang baby. Pero kahit na wala po silang anak, nagdadasal pa rin, nagpapa-pray over pa rin sa akin, nananalig po at umaasa. Darating ang araw, mabubuo ang kanilang pamilya sa pamagitan ng isang supling. Pagkatapos, merong ibang tao dyan, binigyan ng baby kahit na aksidente lang. Di ba? Itatapon lang na parang basura. Di po ba nakakahiya minsan na merong mga ibang tao mas grabe ang kanilang sitwasyon kesa sa'yo pero hindi sila sumusuko. Ikaw mas magandang kalagayan mo kesa sa kanila pagkatapos ayaw mo na? Mga kapatid, kapag malapit ka ng sumuko, sana alalahanin mo na lang ang tatlong bagay na ito. Una, kung hindi ka lalaban, hindi ka magtatagumpay. Amen? Walang nagtatagumpay na aksidente lang. Walang umaangat na walang ginagawa. Yung mga nakikita nyong nakarating sa tuktok, hindi naman po nahulog lang sila dyan. Amen? Umakyat sila. At dahil nakita ng Diyos ang effort nila, yun ang binabasbasan ng Diyos. Lumaban ka para magtagumpay ka. But secondly, tandaan niyo po, huwag kang susuko dahil merong mga lumaban para sa iyo at hanggang ngayon meron pa rin mga lumalaban para
sa'yo. Nakakahiya naman sa kanila. Nagsakripisyo sila. Nagbayad sila para sa'yo. Huwag mong sayangin ang pagod nila. Amen? At pangatlo, lumaban ka pa rin kasi may nakatingin sa'yo. Hindi mo alam, meron kang napapalakas dahil sa pagtsatsaga, dahil sa pagpupursige mo ng Diyos. Palagi kang binabantayan. Na kapatid, hindi tayo lumalaban na mag-isa. Kasama natin si Jesus. Sabihin mo lang sa Kanya at susunod siya. Tutulong siya. Palalakasin ka niya. Dahil mga kapatid, kapag ang Diyos nakikita niya na lumalaban ka pa rin kahit na mahirap, kahit na mabigat, kahit na walang katiyakan ng buhay, nakikita niya ang iyong pananampalataya. That is faith. When you continue, even if it's hard, even if it pains you, even if you're suffering, that is faith. Continue with your faith. At sa pamagitan ng pananampalatayang yan, diyan ka pagpapalain ng Diyos. Hindi kakaunti, kundi sobra-sobra. Dahil sa pananampalatayang yan, pagpapalain ka ng Diyos. Hindi lang ngayon, hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Hindi ninanais ng Diyos ang ating kamatayan. Nilikha niya tayo para sa buhay, ngunit mas pinili natin ang kamatayan sa bawat pagkakasala natin. Si Kristong nakapagligtas ang nagbabalik sa atin sa buhay. At lumapit tayo sa Ama sa pamagitan niya. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging tanda ng gawaing mapagpagaling ni Kristo sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa mga may karamdaman sa katawan, isip at diwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga ng mga may sakit naway magpakita ng habag at kahinahuna ni Kristo sa pag-aaruga sa mga maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga taong nagdurusa sa kahirapan naway lumapit kay Jesus na naging hamak para sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos Ama, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng masama at hayaan mong iyong kabutihan ang magliwanag sa amin sa pamagitan ng kapangyarihan ni Yesu Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Maria Goretti, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal. Ikaw, kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid sa mga banal na tao. Sila'y mga saksi na sa pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan.
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Maria Goretti upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. My dear friends, do not forget God's word to you today that never quit unless you have fought properly. Bago ka sumuko, lumaban ka ng mabuti. Dahil kung susuko ka na hindi lumalaban, 2 beses ka nang natatalo. Hindi po ba? Kapag lumaban ka, natalo ka, okay lang po yun. At least, ginawa mo yung makakaya mo. At kung lalaban ka, nakasama mo si Kristo, hindi ka mabibigo. Yan ang problema ng napakarami sa atin. Laban na tayo ng laban, pero iniiwan natin ang ating pinakamalakas na panlaban. Marami kasi sa atin sumusugod sa gera na walang bala. Hindi po ba? Aminin nyo, marami sa atin sugod ng sugod, anong daladala? Ang tigas ng ulo, ang galit, at sakit ng loob. Amen? Kaya bakit hindi ka gumagaling sa iyong sakit? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin naaayos ang relasyon niyong mag-asawa? Bakit hanggang ngayon hindi umaasenso ang iyong negosyo? Lumalaban ka naman, bigay todo ka. Pero yan ang problema, baka lumalabang kang mag-isa. Kapag nakikita ng Diyos na lumalaban ka, nakasama siya, hindi ka niya pababayaan at magtatagumpay ka. Kahit na mahirap, kapatid, magpatuloy ka na lumaban. Bakit? Kasi utang na loob mo sa mga ibang taong nagmahal sa'yo na pinaglaban ka kahit na nahirapan sila. Lumaban ka pa rin dahil kung hindi ka lalaban, hindi mo makakamtan ang tagumpay. Walang nagtatagumpay na aksidente lang. Amen? Yung gusto mong magtagumpay ka na wala kang ginagawa, ang tawag dyan, panaginip. Nasabihan mo yung katabi mo, hoy, gising, gising, lumaban ka, pero kasama ang Panginoon. Amen? Pero pangatlo, lumaban ka pa rin para sa mga tao din na lumalaban kahit na sila'y nahihirapan. Mahiya ka naman sa mga taong walang-wala pero hindi sila sumusuko. Ikaw, meron ka ng puhunan. Ikaw, hindi ka naman ganun talaga. Hirap na hirap. Pero bakit agad ka nagpapatalo? Kapag inisip mo talo ka na, dito nag-uumpisa ang kabiguan sa ating mga kaisipan. Amen? Pero kung dito sa ating isip tayo naniniwala, kamuka nitong dalawang karakter, yung ama, yung babaeng may sakit, 12 years, sila'y nanalig, sila'y lumapit, sila'y nagpatuloy, at sila'y nagwagi, nagtagumpay, bandang huli, dahil sa grasya, tulong ng Diyos. Kaya ngayong araw, ang ating dasal, Panginoon, samahan mo ako sa aking laban. Palakasin mo ako sa gitna ng aking paghihirap.
at umasa ka, darating ang panibagong buhay sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo At rin. kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.